pinag-uusapan namin ngayon ay si Benilde S. Santos. Siya ay isang film critic, manunulat, at isang makata. Siya rin ay isang dating propesor para sa Filipino sa Universidad ng Ateneo de Manila. Ngayon, siya ay ang punon para sa Filipino sa Loyola Schools. Si Benilde S. Santos ay isa sa mga pinakamagaling na magsulat at magsalita ng wikang Pilipino. Siya ay nakatulong sa aspetong politikal sa pamaraan ng pagsalin ng mga election primer mula sa Ingles sa Pilipino. Ang kanyang mga tula ay nagbigay puwersa sa mga taong Pilipino. Noong Pebrero 18, taon 2016, ginawang Dean of the School of Humanities si Benilde Santos ng Presidente ng Universidad ng Ateneo, si Father Jose Villarin. Ang mga tulang sinulat ni Benilde Santos ay ang alipato. Noong araw, noong bumili ako ng kapirasong stalactite sa bundok Banahaw. Ang pagkatapos ng almusal, ang paglikha, ang medusa, at ang Yevtushenka on a rainy day. Noong araw na bumili ako ng kapirasong stalactite sa bundok Banahaw, ni Benilde S. Santos. 500 piso ang tawad ko sa stalactite symbols na ang ating kita ng 7 taong na. Pinaratihan sa lumang dyaryo, pinailalim sa damit at libro sa aking overnight bag. At nagbay ako kubad sa bundok. Sumubo sa traffic, saka ko iniluklok sa piling tanghalan sa aking sinilakaran. Kinagabihan ay yung team na pinagmasdan pero muni-munihan sa tanglaw ng paging liwanag ng parang fluorescent. Doon, sadyang napang ay naningning na krokis ng aking kalansa. Talaga nga bang 500 piso lamang ang halaga ng isang stalactite na hinubog ng kalikasan sa loob ng mahabang panahon? Sa kasalukuyang panahon, ano na nga ba ang mabibili ng 500 piso? 2 family-size pizza ng Shakey's? O kundi kaya 2 champ ng Jollibee? Ilang taon kaya ang kinakailangan upang maging kasing haba ng isang binti ng 7 taong gulang ang isang stalactite? Sa tulang noong araw na bumili ako ng kapirasong stalactite sa bundok Banahaw ni Benilde S. Santos ay naihalin tulad ng makata ang sarili sa stalactite na ang buhay ay binubuo at hinuhubog sa mahabang pag-aaral, pagsusumikap, paghihintay, kasanayan at pagmamahal. At dahil dito labis na dapat pahalagahan ng bawat isa ang pagkatao, ang pagiging ikaw, tulad ng pagpapahalaga sa isang stalactite. Kamakailan lamang ay naibalitang maraming nahuling nagtitinda at bumibili ng stalactite sa Cavite. Nakalulungkot na malaman ang balitang ito. Nakalulungkot ding malaman na maraming sa ating manggagawang Pilipino ang hindi nabibigyan ng tamang pagpapahalaga sa hanap buhay at marami sa atin ay hindi na nagpapahalaga sa kapwa. Ganyan na nga lang ba ang tingin natin sa buhay? Ang buhay natin ay hindi lamang 500 piso ang halaga. Noong araw noong bumili ako ng kapirasong stalactite sa bundok Banahaw. sa bundok. Noong bumili ako lipato.